Welcome to my vlog. Please support my channel, Kalinga Premo Official and Kiliti Junior TV. Bagong gupit tayo mga lods. Live tayo, live. Gawa tayo ng content. Bagong gupit. Sayang yung taya natin mga lods. Imbis na 5 digit, tatlo lang tumama. Di pa binigay ni Lord sa akin ang 6 na numero para jackpot. Ano ibigay ni Lord? Mamaya ang 6 na numero. Shout out mga lods. Please support my channel, Kalinga Premo Official and Kiliti Junior TV. Mainit na. Muna. Okay na ito. Ako.
Kape ka naman namin. Ha? Okay. Tayo po sa bayang napapakinggan sa Radyo Libertad 1350 ang UAPB Radio. Ang una sa mga balita ngayong tanghali. Pinaigting pa ng Philippine National Police ang ginagawang paglilika sa mga residenteng apektado ng habagat. Pinagandaan din ng pakunuan ng Philippine National Police ang mga ground commanders para sa search, rescue at retrieval operations. Mula sa Kapamilya Report, si Lea Ilaga, Tulay. Kaya nagtaas ba ng alert level ang PNP dahil sa habagat? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Bagamat hindi nagtaas ng alerto ang pambansang pulisya, ibig sabihin, nasa normal alert status pa rin sila, ay inalerto naman ni Chief PNP ang mga pulis doon sa mga religo na higit na apektado nitong Southwest Monsoon o itong hanging habagat. Ito'y para mas mapag-iting pa ang kasasaguruan ng preemptive evacuation o maagang paglilikas sa mga komunidad sa madaling bahain at magkaroon ng pagguho ng lupa. Inuutos din Ella ni PNP Chief Police General Jose Menecio Natatis Jr. sa mga lokal na unit ng pulisya na manatiling handa para sa posibleng search, rescue at retrieval at evacuation operation. Maging ang paglilinis o clearing operations sa mga kalsada na naparahan ng mga tumupang pulo. Ganon din ang pakikipag-ugnayan sa mga local government units or LGU at iba pang ahensyang tumutugon sa mga kalamidad. Naka-activate na rin ang subcommittee o natural disaster sa ilalim ng PNP Directorate for Police Community Relations upang sumaybayan ang sitwasyon sa pamamagitan naman ng PNP Command Center. Ella, nasa 800 tauhan ng Philippine National Police ang nakabantay sa mga evacuation center at meron din mga tauhan ng Women's, Children and Protection Center na nagbabantay sa mga bata at sa mga kababaihan. Nasa mahigit naman sa 10,000 pulis ang naka-standby pa na maaaring i-deploy ng pambansang pulisya kung kinakailangan at lalala ang sitwasyon. Ella? Alright, maraming salamat, Lea Ilaga. Patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga apektado ng pinagsamang epekto ng mga bagyong Luis, bagyong Maymay at ng habagat. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, kabilang dito ang mga nasawi, nawawala at sugata ang mga individual. Para sa detalye, may report si Jet Teresina Live.
Jen, ilan na yung apektadong individual ayon sa datos ng NDRRMC? At umabot na sa 752,000 individuals yung apektado dito sa pinagsamang epektong dala ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at ng Habagat. Batay ito sa pinakahuling datos na inilabas kaninang umaga ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Umakyat sa 8 ang bilang ng mga nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng Tropical Cyclones Luis at Maymay at Southwest Monsoon o Habagat. Batay ito sa latest data ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ngayong araw, August 10, alas 6 ng umaga. 3 sa mga ito ay naiulat sa Rizal, 3 rin sa Batangas at 2 naman sa Benguet. Nasawi ang mga ito dahil sa insidente ng natumbang puno, landslide, pagkalunod at pagkakakuryente. Gayunman ayon sa Office of Civil Defense, for validation pa ang mga numerong ito. May 9 na rin naiulat na sugatan o injured sa Benguet, Rizal at Cavite, habang may isa namang nawawala sa Batangas. Ayon pa sa NDRRMC, mahigit 223,000 na pamilya o 752,000 individuals ang apektado mula sa Regions 1, 2, 3, 5, 6, 9, Cordillera Administrative Region, Mimaropa at Calabarzon, habang nasa 34,400 individuals mula sa 10,000 pamilya ang nananatili sa 412 evacuation centers sa bansa. Umabot na rin sa 1.12 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura at 3.53 million pesos naman sa agrikultura. Aga-hagang patuloy nga yung pagtaas ng mga bilang nitong mga apektadong individual maging mga pamilya at yung mga pinsalang dulot sa infrastructure and agriculture, nakaantaba yung iba't ibang ahensya ng pamahalaan para tugunan yung pangangailangan ng mga kababayan nating naapektuhan itong pinagsamang ang Bagyong Luis, Bagyong Maymay at Nahabagat. So, ayan po na update. Balik sa inyo, Ana. Maraming salamat, Jen Resina. Tumutulong ang Philippine National Police sa ginagawang clearing operations ng mga lokal na pamahalaan. Kasunod ito ng epekto ng Bagyong Maymay at ng patuloy ng epekto ng Habagat. Katuwang sila sa pag-aalis ng mga bubagsak na puno, mga sanga, mga debris at iba pang construction sa mga pangunahing lansangan. Libo-libong residente na ang inilika sa Bagong Silangan, Quezon City dahil sa tuloy-tuloy na pagulan dulot ng habagat. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez Live. Evan, kailan pa nagsimulang magsidatingan ang mga pamilyang apektado dyan sa Bagong Silangan? Ayon sa mga napausap natin nagbabantay dito sa new evacuation center sa Bagong Silangan, Quezon City, simula pa lamang ng Sabado ng tanghali ay nagsisipuntahan na dito yung mga apektadong residente. Partikular na yung mga nakatira malapit sa ilog kung saan umapaw na daw yung ilog dahil sa tuloy-tuloy na pagulak. Ganap na 11:23 ngayong araw ng tanghali, August 10, umabot na sa 2,382 na mga individual o katumbas ng 679 na mga pamilya ang inilikas sa buong Bagong Silangan, Quezon City. 1,699 sa mga individual na dyan naririto sa new evacuation center sa Jeronimo Street sa Bagong Silangan, Quezon City, kung saan simula pa lamang noong Sabado tanghali, August 8, ay nagsimula ng magsidatingan ang mga pamilya, lalo na doon sa mga area na mababa ang lugar. Gaya ni Nanay Elena na taon-taon ang laman ng evacuation center dahil nakatira ang kanilang pamilya sa Tagupay Extension sa Bagong Silangan ng madalas nalulubog sa baha dahil sa mababa nitong lokasyon, kasabay pa nakatabi ito ng ilog. Mahirap kasi biglaan ang tubig doon. Kailan ba kumain ng lalaki? 3 araw na. Tatlong araw tungkol sa pagkakot. Oo. Kung sa pagkakot, ba kumain na paniwas niya? Kasi malakas ang pagdating ng tubig eh. Malalim na ilog. Gano'n po kaya ito? Ano na yung pinaka-pader, puno na siya. Kung sa tatakad po na tao, meron na.
Nagdadaig. Ayon sa ilang mga residente, may mga rescuer na tumulong sa kanila para lumikas at pansamantalang manatili sa evacuation site. Sa tala ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council, nangunguna ang Barangay Bagong Silangan Evacuation Center sa may pinakamaraming evacuees. Pumapangalawa naman ang Barangay Kulod at pangatlo ang Barangay Rojas dito sa Quezon City. Sa lugar kung nasaan tayo ngayon sa Bagong Silangan, 5 palapag, 7 gusali ng evacuation center ang pwedeng puntahan ng mga residente. Sa ground floor ay ina-accommodate yung mga bagong dating. Nandito yung information area at mayroon ding pet holding area kung saan pwedeng iwanan yung mga alagang hayop na mga nag-evacuate na mga residente. Sa second floor naman, doon makikita ang clinic o kung pwede doon magpa-check up ang mga doctors, lalo na doon sa mga umiinda ng ubo, sipon, leptospirosis at iba pang sakit. Ang ulo ng palapag naman ay higay ang nagpapangkiyar para Ayan mga lods. Bye-bye. Tapos na tayo sa ating live. Bye-bye. Salamat sa panonood niyo. Kalinga Primo Official and Kiliti Junior TV.